Sa video natin ngayon mga maestro ay alamin at pag-usapan naman natin itong tungkol sa balita na isang guro po ang pinagbabayad ng 355,000 pesos. Ayan, di po kayo nakakamali ng inyong narinig. So 355,000 pesos po ang babayaran po ng isang guro. Ayun, ito ngay dahil po sa aksidente po na sangkot ang estudyante. Ayan, so alamin po natin yung buong detalye niyan. By the way, ang source po natin dito ay walang iba kundi ang Supreme Court of the Philippines, ang pong official Facebook page. Ayan. So nag-post nga po ang Supreme Court of the Philippines kanina po. Ayan, ang nakalagay po diyan sa post nila sa headline po is guro mananagot sa danyos para sa pagkamatay ng isang tao dahil sa utos sa estudyante. So ito po ay hatol mismo po ng Korte Suprema. So ito po yung buong detalye niyan. Nakalagay diyan, pinagbabayad ng Korte Suprema ng danyos ang isang guro sa pamilya ng isang taong namatay matapos tamaan ng puno ng saging na ipinag-utos niyang putulin ng kanyang estudyante. Alright, so yun po pala yung nangyari. Bali nitusan ni teacher yung kanyang estudyante na putulin po yung puno ng saging, and then may natamaan po na isang individual at ito po yung naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ayon sa korte, ang mga guro ay maaaring mapanagot para sa pinsalang dulot ng isang mag-aaral sa ilalim ng kanilang pangasiwa kung hindi sila nagsagawa ng angkop na pagsisikap o due diligence para mapigilan ang anumang insidente. Sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Ramon Paul L. Hernando, pinagtibay ng First Division ng Korte ang pananagutan ni Hill Apolinario, ang punong guro ng Barangay Palale Elementary School sa Santa Margarita, Samar para sa danyos na bunga ng pagkamatay ni Francisco de los Santos. Inutusan ni Apolinario ang isang 15 anyos na estudyante na putulin ang puno ng saging malapit sa paaralan at katabi ng highway. Tinamaan si de los Santos na noon ay sakay ng isang motorsiklo. Pinagabayad ng korte si Apolinario ng halagang 355,000 bilang danyos at gastusin sa paglilite sa mga tagapagmana ni de los Santos. Ayon sa Korte Suprema, ang mga guro at pinuno ng paaralan ay may pananagutan sa mga aksyon ng mga mag-aaral habang nasa ilalim ng kanilang pangasiwa. Kahit sa labas ng oras ng pag-aaral, ang mga tagapagturo ay dapat magsagawa ng angkop na pagsisikap kapag nagtatalaga ng mga gawain sa mga mag-aaral. Sa ilalim ng Civil Code, ang isang taong nagdudulot ng pinsala sa iba dahil sa pagkakamali o kapabayaan ay dapat magbayad para sa pinsalang nagawa. Sa ilalim ng prinsipyo ng vicarious liability, ang obligasyong ito ay nalalapat din sa mga gurong nangasiwa at mga pinuno ng paaralan na pangunahing responsable sa mga aksyon ng isang o ng kanilang mga mag-aaral habang nasa ilalim ng kanilang pangasiwa. Maliban kung maipakita nila na gumawa sila ng wastong pag-iingat. Sinabi ng korte na nabigo si Apolinario na magsagawa ng due diligence, hindi niya ginawa ang mga kinakailangang pag-iingat upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at iba pang mga tao sa kalapit na lugar na maaaring maapektuhan. Alright, so far po, yan po yung buong detalye po nitong balita natin mga maestro. So dito ko natatapos itong ating video ngayon. Kung di ka pa nakapag-subscribe, click mo lang ang subscribe button yan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin tungkol sa DepEd. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka. Always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!